Nakatikim ka na ba ng pampano at grabe ang sarap ng isdang to? Malinamnam, hindi matinik, sulit at mabubusog ka talaga sa isdang to. Kaya tara, samahan niyo ako magluto for today's video. Alas 6 na nga to at nagpunta na nga ako dito sa kusina para magluto ng aming ulam. Nilabas ko na nga yung pampano dahil excited talaga akong lutuin to. First time ko lang din kasi matitikman etong pampano. May napanood kasi akong video na isa daw sa paborito niyang isda ay yung pampano, iba yung lasa at syempre masarap. Kaya nung nagpunta nga kami ng fish market, talagang hinanap ka namin yung pampano at buti na lang may isang nagtitinda ng pampano. Isa nga lang yung binili namin dahil hindi nga namin alam yung lasa. Pinahiwa at pinalinis na nga rin namin yung isda at kaya nga din pala namin pinahiwa dahil ipriprito ko nga yung kalahati at yung ulo naman ng isda ay i-steam ko. Habang hinihiwa-hiwa ko nga yung isda, yung anak ko nga pala ay panay bukas na ng ref namin. Naghahanap ulit siguro ng kanyang makakain. At tignan nyo naman itong ginawa ko sa isda at talagang hindi ko talaga alam yung pinaggagawa ko dyan. Nagbalat na nga rin ako ng luya, bawang at habang hinihiwa ko nga lumapit naman itong anak ko at kumuha nga siya ng mamon. Open ko nga daw at alam nyo ba, nagmerienda na nga rin yung batang yan pero parang hindi pa rin nga siya nabubusog. Nag-apple juice na nga din siya at ganun talaga siguro ang bata, gusto kain ng kain. So eto na nga pala, lalagyan ko nga lang pala ng asin yung isda. Magkapilaan tapos minasage-massage ko lang. Sana all minamassage-massage no? Dito naman sa ulo ng isda ay nilagay ko nga lang yung hiniwa kong bawang. Nilagyan ko na nga rin ng tubig yung kasirola dahil uumpisan ko na nga din magluto. Nilagyan ko na nga rin ng dahon ng laurel, pamintang buo at asin yung papakuluan ko ngang tubig. Masarap nga din daw sa isdang pampano yung sinabawan at sa susunod susubukan ko nga rin yun. Pero eto, steam muna yung gagawin ko dahil healthy lang ang peg. Para naman hindi nga dumikit yung isda, una ko nga nilagay yung inislice kong lemon, luya at sibuyas. Sa ibabaw naman ng isda ay nilagyan ko nga ng sibuyas at spring onion. Tinakpan ko na nga din dahil ipripito ko na nga rin yung kalahati ng pampano. Pinainit ko na nga rin yung mantika at nilagay ko na nga rin yung isda. Nagpaalam nga rin etong asawa ko na kailangan na nga daw niya magpagupi. Mahaba-haba na nga daw yung buhok niya at baka masitangan na naman daw siya. Pagkabalik niya naman ng bahay, naligo na nga rin agad siya at pinagsaing ko na nga rin siya ng bigas. Di ko nga na-check yung kanin namin at kulang pala. Kaya nagsaing na nga siya at sasakto din naman yung inistim kong isda. Naglabas nga din pala ako ng 4 na hipon at magluluto nga sana ako ng sinigang na hipon para nga may sabaw sana kami. Kaso sabi nga ni daddy ay madami na nga daw kaming ulam. Meron pa kasi kaming tirang ulam at ipapainit na nga lang daw namin yun. Dagdag na nga lang daw dito sa niluluto kong isda. Naprito ko na nga rin yung pampano at syempre ganito nga ako magluto. Patikim-tikim nga ako sa niluluto ko hanggang sa mabusog na nga ako. Meron pa nga kami netong shrimp tempura at 4 na nga lang na piraso to kaya naman prinito ko na nga lang. Noong natapos ko naman na maprito yung tempura, naluto na nga rin yung kanin at syempre pati na nga din yung inistim kong pampano. Gumawa nga rin pala ako ng sausawan namin na toyo na may sibuyas. Bago naman kami kumain, nagpray muna kami at yes, marunong nang mag-sign of the cross ang bata. So yan, kain po tayo. Unang ang kinain ni Zane yung tempura dahil kala niya siguro ay Shanghai. Yan naman yung tirang ulam namin na hindi nga namin naubos. Habang kumakain naman, ayan, panay nga subo ni Zane sa daddy niya. Tignan nyo naman yung pinaggagawa niya at yung daddy niya na nga yung nabubusog. Tawang-tawa nga rin si Zane at hindi nga lang pala si daddy niya yung sinusubuan niya dahil maski nga rin ako. Pagkatapos naman namin kumain ng aming dinner, kumain pa nga kami ng rambutan. At dito nga kami sa kusina tumambay para nga may kasama si daddy habang naghuhugas. Kita nyo yun kung anong ginawa ni daddy sa akin, ginawa nga rin ni Zane. Talagang napakahilig manggaya ng mga bata, no? Kaya nga din pala kami andito sa kusina para nga kulit-kulitin nga namin si daddy habang naghuhugas. Binuksan nga na naman ni Zane etong ref namin at nakita nga niya tong Yakult. Talaga naman etong anak ko, hindi na nagpapaawa. Meron nga ring susi etong ref namin, kaya naman eto nilak ko na nga. Para na nga din hindi bukas sara ng ref ang batang makulit. Binigay ko na nga din agad sa kanya yung Yakult niya at ang bilis nga niya naubos. Bitin na bitin nga siya sa isang Yakult at isa lang din naman kasi ang pwede sa isang araw. Pagkatapos naman ni dading naghugas, nag-vacuum pa nga. O siya, paano? Yun lang muna, sa susunod ulit. Bye-bye from day, wow, for a face to pour.